Hello brothers and sisters, this is Pro Vlog and welcome to our channel, June Ortiz. So, good morning. This is the day that we are here already in our place of my mother. So, alright brothers and sisters, good morning once again. So, today's vlog is all about the places of being in vacation together with my mother. So, susubukan kong mag-Tagalog for the whole vlog kasi nga yun yung nakasanayan ko sa aking content palagi pag ako ay nagba-vlog o gumagawa ng video. So, magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid, sa lahat ng ating mga kababayan dyan o mga kapatid na nanonood. So, sa lahat ng aking mga subscribers, maraming salamat sa inyong suporta at patuloy na pagtangkilik sa aking munting palabas. So, kung sa inyong mga nanonood, kung kayo ay nagtataka kung bakit iba yung lugar na nakikita nyo at sa mga hindi pa po na-update. So, ngayong mga panahon na ito, mga kapatid, ako po ay nasa Pilipinas at nagbabakasyon kasama ang aking ina sa kanyang lugar dito sa Bato. So, papakita ko po for update about this any knowledge or information about this place mga kapatid. Bato is the place where my mother was born and lived together with her parents when she's still not married or having a kids. And ako po yun mga kapatid, sa pangalawa po sa kanyang anak. Okay, so nakikita nyo po yung lugar mga kapatid. Ayan po yung lugar. At wala na yung aking ina sa kanyang higaan. So ibig sabihin gising na siya. So konting paglilibot upang makita nyo yung aking munting tahanan ng aking ina na nabuo at resulta ng ating pagsisikap at matulungan ang aking ina sa kanyang kinalalagyan o katayuan sa buhay. So, maraming salamat sa patuloy niyo pagsuporta. Alright, so let me share this to you brothers and sisters. And for today's vlog is all about being myself in the Philippines, where I live and learn, grow, and having na chance and opportunity to excel. Isa na yung nakapag abroad tayo as an OFW sa bansang UAE. So ngayon mga kapatid, i-share ko po ngayon ang araw na ito kahit na konting saglit lang na pagbabahagi ng ating buhay habang tayo ay nagbabakasyon. So ngayon magliligpit muna ako ng aking pinagtulugan o higaan upang maayos natin yung ating lugar ngayon at makapagpatuloy tayo sa ating araw. Ayan po. So nakikita niyo po aking ina. Ayan po si nanay. Nay, say hi. Hello. Good morning. Morning. Amen. So, sige po. Ayan mga kapatid, so kaliligpit ko lang po ng ating higaan kung saan tayo natutulog tuwing gabi. At napapansin nyo mga kapatid, yung lugar na yan na may kortina, yan yung lugar kung saan natutulog din ang aking ina.
So, napakasimple lang po ng aming pamumuhay at ang aming kalagayan. Lalo na dito sa lugar ng aking ina. At syempre kami po ay isang mahirap lang o hindi naman talaga ganun may kaya sa buhay. Kaya yung buhay namin kailangan namin magsikap, magsiga at maghanap buhay upang makaraos sa pamumuhay sa araw-araw. Kaya si nanay ko nakapag-almusal na at ako ay mag-aayos pa lang. So dahil nga kagigising na natin, medyo magulo yung buhok ko. At ngayong araw to mga kapatid, kayo po ay aking itutour sa lugar kung saan ako o ngayon kami naka-stay ng aking ina sa kanyang munting tahanan. So I'm so excited dahil nga ito ay kakaiba sa lahat ng aking ginawang vlog at ako po ay nagagalak at tuwa na nakasama ko ang aking ina ngayon sa aking bakasyon. So, Nay, ano ba yung pwede natin gawin sa araw na to? Ayan, nasa man. Alright, brothers and sisters, medyo mahihain ang aking ina at kaya nga hindi masyadong makapag-share din o makapagsalita dahil kami ay nasa sleep mood pa lang. So medyo talagang iba talaga yung weather ngayon dito sa Pilipinas, no? Kung nakikita nyo doon sa ibang bansa, napakaliwanag na sa bandang alas 6. Ngayon dito medyo makulimlim pa talaga at talagang medyo sarap pa matulog dahil yung atmosphere ay talagang kakaiba. Talagang yung lamig at ang sigat ng araw ay hindi pa ganon nakakataas. So yun, kung narinig nyo po mga kapatid yung ano ba yun? Yung tunog ng mga manok kada umaga, kung paano sila ano bang tawag dun sa manok pag yung ganyan narinig natin, tilaok. So medyo mahirap talaga magtagalog. Tilaok. Okay. So nakikita nyo dahil nga nasa lugar tayo kung saan napakadaming alam mo yun, halaman, napakadaming tubig sa paligid. Talagang natural na mayroon talagang may lamok, kaya kailangan namin magkatol. Pero yung katol namin ubos na. So tama-tama sa isang araw yung isang katol na sisindihan mo kada gabi para hindi tayo masyadong lungokin. Ganun naman yung yung disadvantage pag lalo na sa lugar namin na napakalapit namin sa creek. At yung lugar ng aking tinitira namin dito ay talagang kailangan pang tambakan yung mga lupa para tumigas, kasi nga medyo yung lupa na aming tinitiran ay malambot talaga dahil sa kanyang puro putik. So mga bagay na wala doon sa kung saan ako nagtatrabaho sa ibang bansa. And everyday nilalakad ko yan, everyday tinitignan ko yan kasi parang nakakapag-gaan ang aking pakiramdam dahil nakikita ko siya na ito yung achievement kung saan ako ng mga panahon na nagtatrabaho at naipon ko hanggang sa nabuo at nakuha ko na sa sarili ko. So for that case mga kapatid, yung lupa na binili ko, hindi ko pa nililipat yung aking pangalan sa titulo, pero ito yung one of the reason why I am having vacation in this country sa Pilipinas kasama ang ina, dahil sa nabili kong lupa na tinitira namin ngayon na hindi ko pa naasikaso na ilipat yung pangalan ko. Pero sa mga nakakaalam kung paano ang proseso niyan, comment po kayo. Pero so yan na yung mga tinatrabaho natin. So isa yan sa mga bagay na aking dahilan kung bakit ako nga rin dito at nagbabakasyon. Hindi lang po upang magpahinga at magliwaliw. Actually, I don't have any time for any
going outside and having some kind of having fun. But for me, it's really enough na nandito ako sa bahay at makasama kina. And for the reason that we don't have that much budget for that, because we have just only having vacation for just only 1 month. So mabilis lang po yun, mga kapatid. Yung pagtatrabaho natin dito sa lugar na to, kasi kailangan natin asikasohin yung bahay, kailangan natin kabitan ng ating wifi, kabitan ng ating CCTV, at ayusin yung mga dapat ayusin, kasi nga medyo matagal akong nawala. Hindi lang medyo, talagang matagal akong nawala dito sa lugar na to, at hindi nakapagbakasyon. Isipin nyo, sa 10 taon na ako ay nagbakasyon, nakauwi lang ako ng isang beses, at ngayon pangalawa ito. Nung una ay 2015 at nasundan ngayon 2022. So it's really difficult and having a lot of trials dahil sa ating pagsisikap po upang maka-survive o makaraos sa buhay at makapag-suporta sa aking ina at sa aking sarili na rin. So yun po, hindi ganun kadali ang buhay, mga kapatid, kaya dapat nating pagsikapan o pagsagaan yung mga moment na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na makuha natin sa bawat minuto ng ating buhay sa mundo ito. Sige po, mga kapatid, yan po, at isa yun sa dahilan at isa yun sa pinagpapasalamat natin na tayo ay nandito sa mundo ito. Kung hindi dahil sa tulong ng Panginoon, hindi natin ito malalagpasan at hindi natin ito pagtatagumpayan. Dahil sa Kanya, siya yung ating Panginoon na nagkaloob at nagbigay sa atin ng pag-asa, ng pagkakataon upang gumanda ang ating pamumuhay. Sige po. Amen. Praise the Lord. So, yun po, bago tayo mag-proceed, dahil nga nais kong kayong itour o ilibot sa lugar kung saan tayo nakatira ngayon, nais ko po kayong bahagian ng salita ng Diyos na makikita natin doon sa Kawikaan, Kapitulo 24, versikulo 3 hanggang 4. So, babasahin ko po at pakinggan po natin. Ito po yung sabi ng Diyos, mga kapatid. Sa pamamagitan ng karunungan na itatayo ang isang bahay, at ito ay naitatag dahil sa kaunawaan, ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. So, ibig sabihin, mga kapatid, dahil sa ating pamumuhay nakasama ang Diyos at may salita tayo ng Diyos, doon tayo nagkakaroon ng desires at a knowledge about how to live in this world with abundant and prosperous in life. So, ano yun? At paano natin nakukuha yung abundant and prosperous in life? Dahil sa habag at awa ng Diyos na ibinibigay sa atin sa pang-araw-araw, sa biyaya na mayroon tayo na natatanggap natin sa Kanya, kung tayo ay nanampalataya, nagkakaroon ng karunungan na nanggagaling sa salita ng Diyos, dahil nagagawa natin yung kalooban ng Diyos, at doon sa pamamagitan na yan, na binibiyaan tayo ng Panginoon higit pa sa mga inaasahan natin at ninanais natin sa buhay. So, sa English po, babasahin ko po siya sa inyo para sa lahat ng ating mga kapatid din na English speaking. The Word of God came from Proverbs chapter 24, verse 3 to 4. It says here, brothers and sisters, by wisdom a home is built, and by understanding it is established. By knowledge the rooms are filled with all precious and pleasant riches. So, knowledge and riches, mga kapatid, it's about the Word of God. It's not about the treasures in this world, but it's all about the desires that comes from our God the Father. If we let the Lord God centered in our life. So,
purihin ang ating Panginoon at maraming salamat sa ating Diyos. So katabi ko ngayon si Nanay at nasimula na po natin ito mga kapatid. So isang maikling video clips o vlog na may hahatid at may babahagi ko sa ngayong araw na ito sa inyong lahat. Habang ako ay nandito sa Pilipinas, nagbabakasyon kasama ng aking ina sa aming mumunting tahanan. Thank you so much mga kapatid. Yan mga kapatid, so yun nga, hindi pa nga ako nakapag-ayos sa akin sarili. Pero habang tayo ay mag-aalmusal pa at maghahanda pala ng ating almusal, so dahil nga si Nanay ay nakapagkape na at ako ay kakain pa lang. Ito po, dito po makikita yung ating kwarto na hinigaan ng aking ina sa pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung ating sala, no? At naikabit na po finally, actually nung isang linggo lang yung ating wifi. So praise the Lord, dahil kaya nga tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapag-edit at makapag-upload ng video. So yan yung TV ni Nanay na dinala ko. Kung maaalala nyo doon sa aking previous vlog sa coming home, sa vlog 34. Ayan po mga kapatid. Yan po yung dala kong TV at nakabit ko na siya sa aming wall. At yung CCTV sa nakikita nyo mga kapatid. Ayan. Importante po yan mga kapatid para makita ko aking ina kung ano po yung mga namomonitor ko po, ano yung mga nangyayari sa araw-araw ng kanyang buhay. So a lot of things na nagawa na natin at na-achieve na natin sa tahanan ng aking ina. And the thing is, we have a lot of things to do and to renovate or repair at ayusin upang maging isang ganap na tahanan na kung saan hindi na mahihirapan ang akin sa lugar na ito. Kasi nga talagang iba yung weather ng Pilipinas. Actually mga kapatid, kada tanghali, dahil nga nasanay ako doon sa bansa kung saan ako nagtrabaho na laging may aircon o AC na sinasabi, talagang naiinitan ako at alam nyo naman po na talagang pawisin ako at hindi ako comfortable pag pinapawisan ako, naiinitan ako. Kaya laging may electric fan. No, binili lang Nanay para sa akin nga, sa akin na rin, dahil nga yun nga yung bakasyon natin para masulit. So dito po yung ating kusina, makikita nyo po, napakasimple ng aking bumumuhay. Dito yung aming lutuan at dyan po yung aming banyo. So alam niya na po mga kapatid kung gaano po kasimple o humble yung inyong kapatid. So yan po, no, yung kwarto ulit, papakita ko sa inyo ulit. So napakasimple at napakaliit lang ng aming tahanan mga kapatid. So sa mga gustong mag-donate o tumulong para maihahon at maiangat yung aming tahanan o may paganda, welcome po yung aming donation. So joke lang po, pero lang po yan. So bubuksan po natin yung ating pintuan sa labas para yan. So ganda kapatid, dahil daming tahanan at punong-puno ng magagandang tanim na itinanim ng aking nanay. So mahilig kasi yung nanay ko sa gardening o paghahalaman. So ito yung kangkong mga kapatid. Dito po kami kumukuha ng pangulam sa isang araw. At yan yung iba pang nasa paso na halaman ni nanay. At yan yung malunggay na kung saan kami ulit kumukuha ng pangulam sa araw-araw. Napakasustansya po nun mga kapatid, yung kangkong at saka yung malunggay na tinatanim ng aking nanay. At doon kami nakakaraos pang araw-araw para may pangulam lang. So dito mga kapatid, yan yung lawak ng aming lupa na nabili, no? 207 square meter.
At ngayon mga kapatid, malaki na yung presyo ng lupa na nabili ko na to. Pero kailangan pa talaga tambakan at bunuhan ng graba at lupa upang mas lalong tumigas yung lupa at umangat. So medyo may tubig doon mga kapatid, kasi mababa lang yung lupa dyan. At doon banda, yan yung malapit sa creek, lalaki na mga puno at mga nipa o ano ba yung tawag doon, mangroves na mga kahoy na mayroon dyan. At yun pa yung bakanting lote, yung sa kabila kapitbahay namin. Napakasimple lang din ang buhay mga kapatid, tahimik at maraming manok na nagsisitilaok kasi napakaaga pa, alas 6 pa lang ng umaga higit. At yun yung araw, so andoon pa yung kapitbahay sa kabila, sa harap, sa likod harap ng aming tahanan. Yan, so ipapakita ko sa yung buong view ng tahanan. Napakasimple ha. Ayan, may antique na pero hindi namin nagagamit yung antique na mga kapatid. So medyo talagang natutuwa ako mga kapatid dahil nabuo ni nanay itong bahay na to habang sa kada buwan na padala ko at sa kanyang pagtsatsaga at pagsisikap na mabuo. So yan mga kapatid doon. Pasok ulit tayo. Yan. So tapos na yung aking paglilibot ng mga kapatid na ipapakita ko ulit sa inyo yung lugar kung saan mayroong kaming niyugan na gamitin namin ngayon upang maggata. So maraming pwedeng paggamitan kasi ng niyog mga kapatid. So puntahan po natin, samahan po natin ang aking ina at ako po ay kukuha ng niyog. Sige, tara na. So, yun yung tubig mga kapatid no, dahil nga ulan ng ulan dito. Kaya yun, tatambak yung tubig dyan. Mababa kasing places na yan. At kitang-kita nyo naman no, na napakaputi. Yan, daming halaman. So mga kapatid, so susubukan ko pong umakyat sa niyog at kumuha ng bunga niya. Hindi ko po alam to at hindi ko pa to nasubukan, pero I will challenge myself. So ito po yung niyog mga kapatid. So napakababa lang yan actually. Dati nang nandito pa ako at hindi pa nakakaalis, maliit pa lang yan, hanggang dito pa lang yan sa baba na yan. Pero ngayon medyo mataas na. At ayan po yung mga bunga. Hello mga kapatid, so akyatin po natin to. Subukan po natin gumawa ng bunga. Hindi ko alam kung paano ito mga kapatid. Pero Magasakaday ka nga manayakak. Pagkuha lamang. Pag hinayo'y mahulog ka. ang hirap. Lagi ka sa kakay. Kung ano yakak. Kakanin mo. Nakakan. Isundang dito. So mga kapatid, yun po, medyo fail po tayo sa unang attempt natin, pero kumuha na po ako ng ano ba tawag dito, itak para malagyan natin ng pantapak kasi wala pa lang ano yun, tapakanan para makaakyat tayo. Sige po. Kuha lang, sinilas lamang. Kailan pa?
na yun. Hindi na mabira pun tako. Yan, tako. Ako gani pa yan. Finally mga kapatid. Hindi rin madali ito. Buti na lang. So may nakuha tayong dalawang apat pala. Apat na niyog. So thank you so much. Thank you Lord. So ito po yung ating pinaghirapan, hindi siya madali. Actually, first time ko makakaakyat ng niyog mga kapatid. Hindi pa mataas yan ha, pero mababa pa yan. Pero, grabe struggle ko. Tignan mo, ito yung tapakan. Nasaan yung ginawa ko para matapakan ko pupunta pataas. Ilang hakbang yan? Mga siguro 5 hakbang. Dalawa. Ito pa. Dalawa. So, 4 lahat. Yan. Yan. So, yan lahat yung nakuha ko. Pati sama na yung mga ito yung tangkay. So makikita nyo mga kapatid, ayan po yung ginawa ko para matapakan ko. Una yun dito. So ang hirap niyan mga kapatid. Pagod na pagod talaga ako. Pero worth it. Ito pa no, mission accomplished tayo. Thank you Lord. Dami pa yan no, marami pong bunga yan. Alright brothers and sisters, so finally we made it. We already, Tagalog pala. So naakyat ko na yung 4 na niyog. Nakakuha tayo ng 4, 2 tuyo at saka 2 alam mo yun yung pwede natin makuha ng katas ng niyog. Ano ba tawag yun? Katas ng niyog. Oo, so si nanay, naka-experience ka na ba na paano akyatin yan? Yung ganun? Sa buong buhay mo? Hindi pa? Uy, natakot ako umakyat ng taas. Bisaya lang, okay lang. Adlok ba ko sa kag ibabaw ba, magkurog-kurog ko, manginginig ako. Kahit ako, talaga, first time ko yun mga kapatid, hindi ko sinubukan sa tanong buhay ko yun. Pero dahil nga, may niyog kami dito sa lupa at mayroong mga bunga, so we take the chance. Inakyat ko, una sa lahat no, hindi siya madali talaga.
Lagyan natin ng para tapakan. So, tinapyasan natin ng 5 step. At saka yun. So, hindi ko naman lahat kinuha na, pero medyo talagang masakit na sa paa. Hindi madali yun. So, yun. Alright, mga kapatid. So, let's breakfast. Sa lahat ng mga hindi pa nakakain dyan, sabayan nyo na lang kami. Kung gusto nyo, kumuha din kayo ng sarili nyo pagkain, then kain tayo. So, bago tayo kumain, kailangan natin mag-pray. So, meron akong ditong gatas. Kasi gatas ang pinapainom ko din sa nanay ko. Tapos meron tayong spaghetti. Ayan, niluto ni nanay kahapon. So, let's pray and let's give thanks sa ating Panginoon. Our Father God in heaven, Lord Jesus Christ and Holy Spirit, Panginoon, thank you for this blessing, Lord. Ang biyayang ito ay galing sa inyo, Panginoon. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyong mga ginawa. Tunay na ikaw ang Diyos na nagkaloob sa amin, nagbigay sa amin ng buhay, lumikha ng langit at lupa. At lahat ng mayroon kami ay galing sa inyo, Panginoon. Bless food, Father God, in front of us. Give us nourishment, Father God, and nutrients and strength sa aming katawan, Panginoon. Kayo na po ang magbalik ng sisi